Mga katropa, magandang hapon. Ang oras ngayon ay 5:25 sa hapon. Ang petsa January 7. So tuturo natin kung sa inyo kung paano magtatanim sa lupa ng rooted na grapes. Okay. Ang itatanim natin ngayon is yung wheat finger grapes na napatubo ko. Donate ko na lang to dito sa unit. Wheat finger po ang variety nito. So mapansin niyo na sa palibot, nagawa na ako ng hukay, approximately 1 ruler ang lapad. Bahala ka ba sa approximately 1 ruler yan o 1 foot. Tapos ang lalim, bakit ang lalim niya 1 foot samantalang ganito lang yung ilalagay dyan, so sobra. So hindi po yan. So mapansin nyo, maglalagay tayo dyan ng basal fertilizer. In my case, tatabunan ko yan ng manure, ng dried cow manure. So para ito ay magagamit na pagkain ng ating halaman habang lumalaki yung mga ugat niya. Ano po? Ngayon ang distansya niya sa ibang ubas, tingnan niyo. So yung isa doon, approximately 2 metro. Yan. Wala sa ibang katabi dito na ubas. So, sa kabila, mga 2 meters din yan mula dito. Dito sa kabila sa Baikonur, mga 5 meters yan. Yung Baikonur yan, no? Para hindi magbangga yung mga ugat nila. Tapos may katabi siyang sili, okay lang yan. So paano natin siya tatanim? So uli, yan hukay, approximately 1 foot ang lapad. Kung depende sa lupa yan, kung lupa nyo gaya ko na buhagag ito, okay lang yun, madali makapenetrate yung lupa, yung ugat paglipas ng maraming araw. Pero kung matigas yung lupa nyo, mas makabubuti na araruhin nyo yun. Tapos lagyan ng mga fertilizer. So in this case, ito nilagyan ko na siya ng basal fertilizer na animal or cow manure. Okay? Tapos didiligan ko na siya. Ito, didiligan ko na muna siya para yan, pasayin ko na. Yan. Tapos masinin yung lupa dito sa kampo, yung loam soil, mountain soil. Yan. Kaya sabi, ang dami ko nahukay na dapi ang tawag sa amin, yung itong lupa na parang bato, mabilis siyang nadudurog. So yun lang po, sandali, ilalagyan natin siya. So lagyan ko muna to dito, ha. Dyan. Yan. So paano tatanggalin ito dito? Pisil-pisilin lang muna to, itiwarik. Yan. Ito na po siya. Tapos dito natin. Yan. So masyadong malalim, dagdag ko pa ng lupa. So masyado naman malalim siya. So ito na. Ang taas lang niya, kung gano'ng taas yung tinanim mo siya, kung masyadong malalim. Yung nga tawag maputol ng mga ugat. Ganda dito siya. Tapos sa katabunan. Okay. Yan po. Yan. Ang tigas nito, putik. Yan. Yan, okay. Ayan na. So
dahan-dahan ko i-compress yung lupa dito. Yan, okay. Tapos yung malalaking bato na yan, yung dapi, ibabakod ko na lang sa kanya para hindi makapasok ang mga damo, para may markings. Okay. Yan. So, ulitin ko, ang pwesto naman nito, dapat masisikatan siya ng araw sa umaga, mas maganda, pinakamaganda. Tapos saka dilitin natin ulit siya, no? Okay, dilitin natin. Anyway, dinigyan ko ng lupa nito kanina. So wala po akong nilagay na commercial fertilizer o yung synthetic fertilizer. Natural lang, o yung kita nyo naman kanina yung cow dung or cow manure. So ganun lang po ang paglilipat, pagtatanim ng rooted seedling ng ubas papunta sa lupa. So paano naman yung kanyang bakod? Ito, hindi naman nagtataas yan. So yan siya. Tapos na po. Till next time, subaybayan nyo yung paglaki niyan. Salamat.